Pag natuklaw ka ng kobra, magdasal ka na. Basta may kumagat daw sa kanya. Maya-maya nung hinuhugasan ng kanyang nanay, wala pa sigurong ilang minuto, parang may nararamdaman na. At dahil Mother's Day, meron kami pakikilalang machong babae na nanatiling malakas ang pusong ina. Ngayon ko po nalaman na pag nagkaanak ka, lifetime na din po yung responsibilidad mo. Kailangan mong mapakain, mapaaral, mabigay yung lahat. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Ayon sa isang datos, humigit kumulang 13,000 Pilipino daw kada taon ang natutuklaw ng ahas. Buti pa ang kinagat ng aso. Nagkalat kasi ngayon ang mga animal bite center na mayroong mga anti-rabies shot. Pero kung ikaw ay minalas na matuklaw ng kobra, malamang sa malamang, wala ka matatakbuhan. Tago at panakaw kung gumalaw. Iba ang bilis at makabandag ang tuklaw. Pag nagkamali kang tumapak sa teritoryo nito, siguradong bilang ng araw o oras mo. Yan ang ulupong, o kung tawagin sa Ingles ay Philippine Cobra. Isa ito sa kinakatakutang ahas dito sa Pilipinas. Mayo 2023 sa Tayabas, Quezon. Nung una, parang normal na araw lang ito para kay Jeneline Kaagbay. Nagpaalam ang 5 taong gulang niyang anak na si Janjan na makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Hindi lubos akalain ni Jeneline na huling pagkakataon na pala ito na makikita niyang masaya ang anak. Habang naglalaro si Janjan, napatapak siya sa tubigan. Bigla raw niyang naramdaman na may kung anong kumagat sa kanya. Nung dumating na siya dun sa tubigan, dyan sa may bukal, ay tumalon siya dun sa tubigan. Doon na nga, sabi ay doon yata siya nakagat. Ay ang sabi naman niya, noon naman hindi pa niya sinasabing siya nakagat ay, basta may kumagat daw sa kanya. Maya-maya nung hinuhugasan ng kanyang nanay, wala pa sigurong ilang minuto, parang may nararamdaman na. Na parang siya daw ay nahihilo, gano'n na hinihirap na huminga. Pinipilit, ano bang kumagat sa iyo? Anong kumagat sa iyo? Ay sabi na may natibo daw siya. Ay umaksyon yung kamay na gano'n, natibo. Lupaypay at tumitirik ng mga mata nang isugod ni Edwin ang pamangkin sa ospital. Pero ang pinagdalan sa kanyang ospital, walang anti-venom o pangontra sa tuklaw ng ahas. Sinabihan silang kailangan ilipat daw si Janjan sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Alabang dahil doon lang daw mayroong anti-venom. Ang problema, 3 hanggang 4 na oras ang biyahe mula Tayabas hanggang RITM. Ang masakit pa, para maibiyahe si Janjan, hinanapan pa sila ng ospital ng 40,000 piso. Pambayad daw ito sa ambulansya, nurse at doktor na sasama. Umikot ang puyo ng pamilya para lang makahanap ng pera para madala lang sa RITM ang bata. Sa wakas, nakautang din sila pero hindi pa pala doon natapos ang kalbaryo nila. Matagal bago dumating ang ambulansya. Durog na durog ang puso ni Edwin dahil kitang-kita niya sa mukha ng pamangkin na gusto nitong mabuhay. Nung nagawan na po ng paraan at nakabayad na sila nanay, hindi pa naman dumadating yung ambulansya nun. Tumagal na naman po ng 1 oras. Kami nakaupo doon sa pintuan. Inaantay po namin pilit. Marami nang nakaing oras. Kumbaga para sa akin, nasayang po yung oras. Sabi ko, tinitingnan ko yung buhay ni Janjan. Parang gusto pa sanang mag-survive ni Janjan yung itsura eh. Baka ito mabubuhay pa. Kaso na tumatagal ng tumatagal. Kaya hanggang para kaming naupod na kandila na. Nawalan na kami ng pag-asa. Noong May 30, 2023, isang araw bago ang kanyang kaarawan,
binawian ng buhay ang kaawa-awang paslit sa ospital. Isang taon mula nang pumanaw si Janjan, hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ng kanyang mga kaanak. Baba, hindi pa matanggap agad. Nawala na siya. Diyan ay malambing, lagi yung nakayapos. Pagdadating galing sa trabaho ay palagi nasa lubong at nakayakap. Yun ay masigla ay. Saka kita po pati namin matalino talaga. Sabi ko pag yun nakapag-aral, malayo pa mararating. At marami naman sabi nangangako na tutulong para makapag-aral. Saka ang kanyang nanay, di siyempre makakasama niya pagka lumaki na. Balot pa rin ang takot ang mga residente sa lugar, lalo na ang mga kaanak ng mga dating kalaro ni Janjan. Pakiramdam ko noon talagang ako takot kung halimbawa sa isang banda ay nangyari sa apo ko. Ay Diyos ko talagang ako ewan ko kung anong aking, ay talaga ako hirap na hirap ang pakiramdam. Huwag nang sila nga magkakalaro ay. Mga palayan at bukirin ang pinupugaran ng kobra. Mahilig rin sila sa tubig, kaya matatagpuan sila malapit sa batis. Naghahanap sila ng mga palaka o daga para kainin. Kaya huwag kayong magtataka kung madalas makaengkwentro ang kobra. Delikado lalo sa mga bata ang maglaro sa mga lugar na ito. Ang kobra ay nanunuklaw lamang kung nakakaramdam ito ng panganib. At ang venom ng Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag. Bukod sa panganib na dala ng mga ulupong, mas takot sila sa katotohanan sa oras ng kagipitan, wala silang ospital na agad matatakbuhan para ilaban ang kaanak sa siguradong kamatayan. Ito niya magkaroon ng yung pangunang lunas ba. Pagka may nakagat ng ahas, meron kaagad sana na yung maibigay na lunas sa mga nakagat para hindi na makagaya kay Janjan na kahit maliit pa. Ay gayon, napabayaan. Hindi kaagad nabigyan ng lunas, namatay. Problema sa supply ng antivenom sa ating bansa, kailangan na nating harapin. At ang pagdala natin sa Senado sa isyung ito sa ating pagbabalik. Isang magsasaka sa Isabela ang kinagat ng kobra at tulad na nangyari sa bata sa Quezon, naisugod naman siya sa ospital. Ang siste, pagdating ng ospital, sinabihan siyang wala silang available na anti-venom shot. Kobra din ang nakadali sa magsasakang si Sherwin Udarbe. Ayon sa kapatid niyang si Presi, Oktubre noong nakarang taon, pumunta sa irigasyon si Sherwin bilang paghanda sa araw ng pagsasaka. Kuya ko po, dumiretso po sa irigasyon para maghilamos, tsaka uminom po ng tubig po sana. Ngayon po yung pinuntahan niya po kasi medyo mas malayo sa pwesto nila. Hindi niya po napansin habang naghuhugas siya naghihilamos. Andun daw po yung cobra sa may tubig. Doon po siya biglang tinuklaw sa may daliri ng paa niya po. Nagawa pang tumakbo ni Sherwin at humingi ng saklolo sa mga kasamahan, kaya agad siyang sinugod sa ospital. Isang oras din ang biyahe para sa pinakamalapit na ospital. Pero agad silang tinapat ng staff na wala silang anti-venom at wala nang magawa para maisalba ang buhay ni Sherwin. Hindi tumigil si Presi sa paghahanap ng paraan. Ako po na nandito sa Manila, ang may tutulong ko lang po, naghanap po ako mga contacts sa mga ospital po. Nagagilap po ako na kung saan yung may anti-venom. Nung pinasa ko po sa RITM, sinabi po sa ospital, paano daw namin na-contact? Kaya ang pagkakasabi ng mother ko, bakit kasi kami ang dapat ko contact? Diba dapat yung ospital? Dapat sila ang maghahagilap daw po. Sa RITM sa Alabang sila nakakuha ng 5 vials ng anti-venom. Kaya si Sherwin, nanumbalik daw ang lakas. Gising pa po siya ng 4 na araw eh. Nag-aaya na po siya umuwi nun. Nakatubo po, pero nakasenyas. Nag-aaya na po, tapos sinesenyas na dito niya masakit na. Kaya kami natatalanta na kami i-transfer pa sana. Kaya pa kasi nakabangon po siya, bumabangon daw po bigla. Ang problema, hindi sapat ang 5 vials.
Hindi daw sila tinapat ng ospital na 20 vials pala ng antivenom ang kailangan ni Sherwin. Kaya sa ika-4 na araw sa ospital, unti-unti na raw itong nanghina at kinumbulsyon. Gusto pa sana nilang ilipat sa ibang ospital si Sherwin. Gusto na magwala ng nanay ko sa ospital. Doon lang po siya sinabihan ng doktor na pag transfer niya yan, kayo sasagot ng ambulansya, kayo sasagot ng machine, tsaka ng doktor, tsaka nurses. Kasi alanganin daw po ibiyahe. Kaya yun po, sabi po ng mother ko, sana umpisa pa lang sinabi na po nila. Di na po nila pinabot ng ilang araw. Sana po nagawa namin ng paraan. Nakahanap po kami ng ambulansya dito sa Manila, private po. Nakahanap po kami. Nakaabang na po. Nakaabang na rin po yung payment na nakautang po kami. Kasi 87,000 po ang halaga. Nag-aantay po kami ng doktor na magra-rounds kasi kailangan po namin yung mga papeles po para mailabas. Ni isa po, walang lumabas. Hanggang sa yung kuya ko kinabukasan, hindi na po magising. Labis ang pagkasuklam ng pamilya sa nangyari kay Sherwin. Kakayanin pa sana nitong mabuhay kung may antivenom sa ospital. At kung naging tapat sa kanila ang ospital. Sobrang laki lang po ng panghihinayang. Kasi hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama man lang or makapag-banding. Tulad yung isa ko pong kapatid na sa Mindoro, hindi rin po sana siya makapunta kung wala nagbigay ng tulong sa amin para pamasahin namin. Sakit lang po kasi na nagsama-sama kami lahat. Sa ganung kalagayan ng kuya ko. Wala na siyang buhay. May time po na naalala ko na lang po bigla kuya ko. Naiiyak lang po ako. Tapos nagdadasal po ako bakit napaka-unfair. Ang unfair sa amin na hindi kami lumaking sama-sama. Kaya ang panawagan ng pamilya, hustisya para kay Sherwin at mabigyan na ng solusyon ang problema sa mga antivenom. Sana po, sa susunod, may ganyang case. Sana po may provide man lang bawat ospital. Kasi di po may iwasan yun. Sana po may ikuan nila na lagi silang may stock na antivenom. Kasi di na po natin masasabi kung kailan magkakaroon ng pasyenteng ganyan. Hindi yung meron ng pasyente, tsaka sila maghahagilap, tsaka sila wala silang mai-provide. Kailangan pa nilang tumawag sa iba pang ospital. Base sa datos ng Online National Electronic Inquiry Surveillance System, as of December 31, 2023, may mahigit 1,300 ospital sa bansa. Pero mahigit 60 ospital lang ang mayroong antivenom. Kaya ang tanong, sapat bang antivenom supply para sa buong bansa? Sabi ng DOH, sapat naman daw ang supply ng antivenom. Ang tanong naman, nasaan ang mga yan? Sa ngayon, based on the data na nakuha natin sa Research Institute of Tropical Medicine, which is a DOH hospital, sapat naman yung ating venom supplies. However, nakita natin nga na tumaas yung bilang from 2022 to 2023 ng snake bites. Although general yan, lahat ng tuklaw ng ahas, whether venomous or hindi, kailangan mag-ready tayo. Kilala si Larry Bulanadi bilang si Cobra King, tagahuli ng mga ulupong at iba pang ahas na naliligaw sa mataong lugar. Para sa kanya, hindi binibigyan pansin ng mga ospital na walang antivenom at nadidiskubre lang ang kakulangan kapag ora de peligro na. Ang dami nating mga kababayan na monitor namin na natuklaw ng ahas, nakarating ng ospital, tapos wala man tayong magagawa kundi hintayin yung pasyente na mamatay dahil walang antivenom. Pagka may antivenom, kahit na konting pintig ng puso, mayroon ang isang pasyente na natuklaw ng ahas, kung may antivenom, malaki yung pag-asa na mabubuhay pa siya. Ang problema, nakakarating sila ng malakas, nakakapagsalita pa kung minsan, pero dahil walang antivenom, namamatay sila. Base ulit sa datos ng Online National Electronic Injury Surveillance System ng DOH, taong 2022, may naitalang 872 cases ng snake bites sa buong bansa. 6 dito ang binawian ng buhay. At taong 2023 naman, umakyat ito sa 1,265 cases. 3 naman ang namatay.
Pero ang datos tila malayo daw sa katotohanan. Yun siguro yung recorded nila, pero kahit tignan nyo yung mga, doon lang sa mga uploads namin, yung from last year hanggang itong year na to, hindi ko kulangin sa 10. Baka umabot ng 20, pati yung hindi namin na, more than 20, sigurado ako more than 20. Pati yung mga hindi na namin na i-content. Yung mga na-i-content lang namin, lagpas na 10. Last year lang po. Last year at saka itong year na ito. Itong year na ito, hindi na kukulangin sa 5. Hanggang ngayon, nagdodonate si Larry, aka Cobra King, sa mga ospital ng venom ng cobra. Ang anti-venom ay kinukuha mismo sa mga venomous snake tulad ng Philippine cobra. Literal na hinahawakan ang ahas ng mga trained na snake handlers tulad niya at pinatutuklaw sa isang maliit na garapon. Ang nakuhang venom, ibinibigay ni Cobra King sa ilang laboratorio sa bansa, kabilang ang RITM para gumawa ng anti-venom. Matagal ang proseso nito at umaabot ng 1 taon. Pero base sa kanyang karanasan, aware daw siya sa dahilan kung bakit may problema sa supply ng anti-venom. Yung paggawa kasi ng anti-venom, napakalaki ng production cost niya kasi nga inaabot ng taon bago ka makagawa ng anti-venom. Kaya napakalaki ng production cost, tapos parang maliit lang yung pangangailangan kung sa tingin ng mga pharmaceutical. Kaya walang pharmaceutical na gagawa ng anti-venom dahil hindi pagkakakitaan. So ang talagang responsible na gumawa ng anti-venom para sa ating mga kababayang magsasaka, yung DOH talaga. May mga kababayan tayong sa takot at kagustuhan protektahan ang kanilang mga pamilya sa posibleng panganib ng cobra, gustong lipuli ng mga ito. Pero hindi po pwede dahil ang Philippine cobra at king cobra ay threatened species. Posibleng masampahan ng kasong kriminal ang sinumang basta na lang papatay sa mga ito. Ang tanging laban na lang natin ay masigurong mayroong supply ng anti-venom bago pa man kailanganin ito at sa lugar na mas maraming posibleng mangangailangan. This is a public health concern that we must address. It is very elitist that this matter is not given importance just because we in the metropolitan do not feel the burden of snake bites. Pero ito po'y dama sa mga rural areas, sa mga magsasaka, sa mga nakatira malapit sa mga sapa at ilog, at sa mga nakatira malapit sa gubat at masusukal na lugar. Mr. President, if we ensure that there are anti-venom supplies in crucial regions of the Philippines and there are trained personnel in the health centers that could diagnose the snakebite victim and administer the anti-venom, then there will be no need to kill these threatened cobra species. Nagpasa po tayo ng resolution para magkaroon ng batas upang masiguro ang pagkakaroon ng anti-venom sa iba't ibang parte ng bansa. Dapat sa bawat regional hospitals meron na ito. At dapat yung mga ospital sa pinakaliblib na lugar alam na ang gagawin para agad makakuha nito at mabigyan ng mga biktima. Hindi tama na kung sino ang nahihirapan, lalo pang pinahirapan dahil hindi ninyo alam ang gagawin. Suportado ng Department of Health ang panukalang ito. Yung ganyang panukala ay welcome na welcome sa Department of Health kasi makakatulong yan na mapababa pa natin. Sure, mababa yung number of deaths natin, but as we say in the DOH, every life counts. Or sabi nga ni Secretary Ted, bawat buhay mahalaga. So dapat 0 yun, yung tatlong na yun. Para naman kina Lola Margarita, Presi at Cobra King, ito nang sagot sa matagal na nilang panalangin. Di masaya po ako at saka nagpapasalamat na meron pong tutulong para magkaroon na din po ng gamot para sa mga nakagat ng ahas sapagkat malaki po ang maidudulot noong buti kung merong mga gamot na ilalagay sa bawat lugar na ganito nga, mga liblib. Pero sana yun nga po talaga ang mangyari. Bawat ospital meron. Kawawa naman po kasi yung mga, lalo po yung nasa liblib, baryo,
Kami po, lugar namin, baryo din po. Ang laki nga ng dapat nating ipagpasalamat kay Senator Tulfo dahil nakita niya at sa ngayon may plano na siya na pukpukin siguro ang DOH kasi ang DOH ang responsible na mag-produce ng antivenom. Meron namang antivenom sa ating bansa. At ang nagmamanufacture niyan ay ang RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Ngayon, ang sinasabi nila, kulang daw sa supply dahil kulang sa budget. Ito ngayon, pagdating sa paglustay ng pera sa mga walang kapuslanan na project, meron tayo. Ngunit sa pagsalba ng buhay ng mga tao, wala. Anong klase yan? Sa ating pagbabalik, ipakikilala namin sa inyo ang isang kakaibang ina na gumagawa ng kakaibang diskarte para maitaguyod na maayos ang kanyang anak. Pag sinabing macho dancer, ang agad na pumapasok sa ating isipan ay lalaki. Pero may narinig na ba kayo na macho dancer na babae? Eto, panoorin. Siya si Jeneline kung tatanungin ang kanyang pamilya. Pero sa trabaho at sa kanilang komunidad, mas kilala siya bilang JD. Balingkinita ng katawan, pero Mr. Pogi kung umasta. Waiter siya sa umaga, macho dancer naman sa gabi. Tubong ormok latest si JD. Panganay siya sa dalawang magkapatid na babae. Bata pa lang si Ate Jeneline, hindi manika kundi baril at bola na ang mas trip laruin. At pagtungtong naman ng koleyo, babae ang mas trip niyang mahalin. Nag-out po ako is tinapos ko po yung college. May mga crush ako, hanggang crush lang, pero hindi ako nagjojowa, ganun. Kasi ayoko parang mag-out nun, natatakot pa ako, ganun. Yung first na naging jowa ko po is hindi po talaga tanggap ni mama. Parang question din ng lolo ko, bakit daw ganito ako, ganun, bakit daw babae. Siyempre noong una, talagang hindi tanggap ng kanyang pamilya. Pero hindi nagtagal, lumambot rin kay JD ang kanyang pamilya. Hindi namin tanggap. Pero kalaunan, natanggap lang namin kasi ganyan siya eh. Kung yun nga sabi, kung saan ka masaya, di suportahan. Di po talaga ako mahilig sa lalaki. Parang yung lalaki po na yun nagkagusto lang sa akin, tapos tinakot po ako ng mama ko na pag 30 plus daw ako, mahirapan daw umanganak, 50-50 daw. Kaya nag-anak po ako na wala pang 30. Kapalit ng taus-pusong pagtanggap, may isang pangarap ang pamilya ni JD para sa kanya. Sabi namin, mag-ano ka, kahit isa lang, para pag matanda ka na may kasama ka, ganun. Dahil sa kanyang short hair at sa unang tingin, pagkakamalan mong gwaping si JD. Pero, aba, may ilang lalaki rin daw ang nangas na maligaw kay JD. Siyempre, asiwang-asiwa si JD. Pero isang araw, naalala niyang habili ni Tita Annalisa. Kasi sabi namin, mag-ano ka, kahit isa lang, para pag matanda ka na may kasama ka, ganun. Kahit si JD mismo, pinangarap din daw na magkaroon ng cute na baby na kanyang arugain, palalakihin, at magsisilbing kaligayahan sa kanilang pamilya. Dahil dyan, noong tumungtong siya sa edad na 25, napagtripan daw ni JD na makipag-date sa isang lalaking matagal nang may crush sa kanya. Lagi po siya nag-aano sa akin, nagyayaya ng date, pero ayoko pong umano. Tapos nung naisipan ko na po talagang sabi ko na gusto ko na din mag-anak kasi matanda na din ako. Tapos yun po, nakipag-date po ako. Tapos sinakto ko po na fertile ako. Wala naman, kumain lang naman po sa labas. Alam mo naman po, hindi naman po lahat ng lalaki, horny, ganun. Saktong fertile ako, kaya ganun. Parang nagpunta kayong hotel, ganun? Opo. Pero yun na, isang beses. Nagngumusta siya, nakikita ko siya, pero hindi ko na po siya pinapansin. Ayoko po ng lalaki po talaga.
Ito ang una't huling beses na nakipag-date at nakipagtalik siya sa isang lalaki na hindi pa niya talaga kilala. At ito na nga ay nagbunga. Taong 2016, isinilang ni JD ang kanyang kaisa-isang anak na si Calvin. Kakaibang saya at lakas daw ang dinulot ni Calvin kay JD. Yung tipong gagawin niya lahat, may bigay lamang at mapabuti ang lagay ng minamahal. Hanggang kaya pa po ng katawan kong magtrabaho. Hanggang kaya po magdoble ng trabaho. Kasi ngayon ko po nalaman na pag nagkaanak ka, lifetime na din po yung responsibilidad mo. Kailangan mong mapakain, mapaaral, mabigay yung lahat. Ganun nga siguro kalupit ang pagmamahal ng isang ina. Ano man ang gender orientation niya. Yun nga lang, may pagsubok. Bagamat tapos siya ng kursong computer-based accountancy sa koleyo, parang imposible pa raw sa butas ng karayom na makalusot siya sa mga posisyon na may malaking kita sa probinsya. Kaya mahirap man, nagdesisyon si JD na iwan ang Ormoc at lumuwas pa Manila upang makipagsapalaran kahit 1 taon pa lang ang kanyang anak. Kung saan sana masukang bilang waiter si JD, mas naging ganado raw sa paghahanap buhay si JD dahil mas naipapakita niya kung sino siya. Nami-maintain niya ang maikling buhok, pati ang get-up na parang gwapong-gwapo. Inspired, ika nga. Pansin naman ng mga katrabaho ni JD ang halos ubus lakas na kasipagan niya. Napansin ko yon nung si JD, lagi siya nag-OT. So, doon ko na-realize na baka may pinaglalaanan siyang kailangan niyang ipadala sa family niya. Then, yun pala, meron siyang baby sa province. Madalas nga, sila Nanay Analiza na raw ang nag-aalala. Madaling araw siya uuwi. Yun palagi ko sa kanya sasabihin, ate, huwag ka masyadong magpa-umaga kasi yung katawan mo. Alam naman niya na masakitin siya, ma'am. Makita naman sa katawan niya na masakitin si Janine. Pero nakakita pa ng pagkakataong si JD na kumita nang mapadaan siya sa isang lesbian bar sa Malate. May opening, wanted lesbian macho dancer. Kahit walang experience, pasok si JD. Inaral pa niya kung paano gumiling-giling para mas maging epektibo raw siya sa macho dancing. Number 1 fan pa nga ni JD ang mga katrabaho niya. Pinakita niya sa amin yung sumasayaw siya sa bar. Parang pinakuluan Ang lambot ng katawan. Sabi niya, gusto mo turuan kita? Tara, pasok kita dun sa ganun. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, kaya lang masakit daw sa tuhod. Kaya hands up sa kanya kasi ang bilis niyang matuto dito sa store. Bago kayo mag-isip ng marumi, heto, pakinggan ninyo. Dito sa lesbian bar na pinasok ni JD, hindi sila pwedeng maghubad o basta-basta na lang magpakita ng balat. Paborito raw si JD ng mga matatandang babae. Tiba-tiba siya sa mga matronang kliyente. Bukod sa kanyang sinasahod, nakakatanggap din daw siya ng hanggang 3,000 pesos na tip sa pagsasayaw. Sa kabila ng pagiging pisikal na malayo sa anak at sa pagiging busy niya sa trabaho, sinisikap pa rin daw ni JD na mapalapit sa anak sa pamamagitan ng teknolohiya. Pag umuwi po ako, nakikipag-video call. Minsan kahit sa break time, tumatawag po ako. Pag bago umalis, tumatawag. Para at least hindi ko lang din po na wala din po sila dito. Ganun. Pero aminado si JD na madalas hindi ito sapat at tinatamaan pa rin siya ng lungkot. Minsan po, bigla po akong natutulala, tahimik. Pero parang hindi po pwede maging ganun ako Pero heto't meron na namang pagsubok. Matapos ang 1 taon, kinailangan i-renovate ang bar. Sarado muna ito ngayon. Hindi naman pwedeng makabakante si JD. Bukod kasi sa 8 years old na si Calvin, si JD na rin ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya sa Ormoc. Balik sa pag-waiter ang ating machong mama. Pero hindi talaga maiwasang kakayod kalabaw siya ngayon.
Pangarap din kasi niya makauwi sa Leyte para makapiling na sa wakas ang kanyang anak. Nagpaplano din naman po ako mag-settle ulit sa amin. Nag-iipon lang. Pang ano din po doon sa bahay namin. Kasi nagpapaayos din po ako doon eh. Pinapaayos ko po. Tapos pag magkaipon po medyo malaki na kayang magnegosyo, ganon po. Yun, baka mag-settle ulit ako sa amin. Kung sa lesbian bar, 11 p.m. hanggang 8 a.m. ang pasok ni JD, alas 9 ng umaga, nagsisimula ng araw niya. Kakain, maliligo, paspasan ng ilang gawaing bahay. Saka maglalakad papasok sa trabaho. Kapag nagbukas na uli ang lesbian bar, babalik na uli roon si JD. Alam niyang mahirap, pero gagawin daw niyang lahat para sa kinabukasan ng kanyang pinakamamahal na anak. Saludo ako kay JD sa kanyang pagsisikap upang itaguyod ang kanyang nag-iisang anak. Kaya sa aming pagbabalik, meron kaming inilaan na konting sorpresa para sa kanya. Abangan! Katawang babae pero pusong lalaki si JD. Patunay lamang ito na walang pinipiling kasarian ang pagiging isang ulirang magulang. Titisan niyang lahat tulad ng mapalayo sa kanyang anak upang maibigay ang kanyang mga pangangailangan. Kaya naman, meron kaming munting sorpresa para sa kanya. Panoorin to. Patuloy si JD sa pag-abot ng pangarap na mabigyan ng maganda at maayos na buhay si Calvin. Sa tulong at suporta ng mga tao sa kanyang paligid, hindi posibleng malapit na siya rito. Gaya ng nobya niyang nakilala lang niya sa TikTok. Nagla-live po yung isa niyang kasama tapos pinapamain siya. Tapos po nag-comment po ako. Broken po kasi ako nun. Ngayon, kasama na ni JD sa tirahan ang lola at tita ng kanyang girlfriend na si Josel. 7 buwan pa lang silang magkarelasyon. Pero puno raw sila ng pagmamahal at pangarap. Hindi rin naging mahirap para sa pamilya ni Josel na tanggapin si JD. Kahit pa ito ang unang relasyon niya sa babae. Kaya yung mga kuya ko po, natutuwa rin sa kanya. Kasi masipag po siya, hindi po siya mahirap pakisamahan. Humanga rin kami kay JD. Talagang ipinagkita niya kung gaano siya kabait, kung gaano siya matulungin, kasipag. Hanga talaga kami sa kanya. Wala kaming masabi. Hanggang sa ngayon. Yun nga din ang sinabi namin kay Giselle, sana magkaanak ka rin sana muna nung kaso. Hindi siya binigyan ng ni Lord na magkaanak siya. Tapos nagka-partner siya ng napakabait naman, mahal na mahal siya, nagmamahalan sila. Okay na sa amin yun. Si JD naman, nahulog sa pagka-charming at soft girl ni Josel. Hindi po kasi ako nagtitingin sa sa itsura. Sa ugali po ako. Yung tanggap din po kung ako, na may anak ako, tanggap anak ko. Yun po yung importante sa akin. At imbis na ma-turn off na single mom ang machong si JD, abay, mas lalo pa raw na turn on dito si Josel. Kaya sabi ko, ang galing. Tapos kwininto niya po sa akin kung paano siya nagkaanak. Lagi niyang inuuna yung anak niya. Kaya naman, nitong Oktubre, mula sa Mine na nagsimula sa TikTok, opisyal na rin nilang na forever mine ang isa't isa sa tunay na buhay. Pero syempre, naroon pa rin ang pag-asam sa puso ni JD na sana one big happy family na sila kasama ang pinakamamahal niyang anak na si Calvin. Para i-celebrate ang Mother's Day at karawan na rin ni JD, isang surprise ang inihanda namin para sa kanila. Matapos ang 5 taon, magkikita na ulit sila ni Calvin. Medyo kinakabahan ako, ma'am. Baka di ko alam kung yayakapin niya ba ako, mamimiss niya ba ako. Di ko po, parang mixed emotion ko na naiiyak, na excited. Si Calvin kasama ang kanyang tita Annalisa lumipad mula Tacloban at nang makarating na, Basta? Ha? Basta?
okay. Sa biyahe, hindi mapatid ang saya ng mag-ina at nagkukulitan pa. Mas pogi. Di na daw pogi, ikaw ako. Ako? Ikaw? Dahil nagutom si Calvin sa biyahe, diretso chibog sa mga cravings niya, gaya ng fries, burger, at chicken. Para sigurado ma-enjoy ni Calvin ang araw, dinala natin sila sa slime playground. Siyempre, sa pagod sa paglalaro at pamamasyal, nagutom ulit si Calvin. Wala rin kamalay-malay si JD na sa isang hotel sila itutuloy. Kaya naman, talagang sinusulit nila ang bawat oras ng kanilang banding. Pero, hindi pa dyan natatapos ang aming sorpresa. Thank you, Sam. Alam ko lalaki ako, naging babae ko ngayon. Naging bakla ako. Nakakikilig din pala yung may bulaklak. Oo nga ba, mas kilig pala pag may bulaklak kahit tomboy. Tupi ka pala. Sobrang proud po sa kanya. Araw-araw ko pong sinasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ako kaswerte sa kanya. Tapos, kung gaano ako proud sa kanya. Kaya lahat po ng gusto niyang pasukin, support lang po ako. Alam niya po yan. Sumayaw man siya, magtrabaho man siya ng ganito, magganyan man siya. Basta wala kaming inaapakan ng tao. Okay lang po. Support ko po siya. Ganon ko po siya kamahal. Sa saglit nilang pagkikita, hindi lang sayang naramdaman ng mag-ina. Kaya naman si JD, lalong nabuo sa loob na tuparin ang pangako na muling makapiling at personal na mismong alagaan ng kanyang kaisa-isang anak. Sana yung lahat ng pagod ko sa pag-aaral niya, ano lang po, ayusin niya lang. Kasi kahit ganito po ako, kaya ko pong magpagod para lang mabigay yung mga kailangan niya. Love ka kahit hindi ako nag-I love you sa'yo, hindi kita kasama. Sana lang wag mo lang sirain buhay mo. Yung lumaki ka lang ng tama, yung may takot, ganun. Sana kahit sa ilang sandali, napasaya namin si JD at Calvin. At binabati po namin ang lahat ng mga mama, mami, nanay, inang at inay. Happy Mother's Day po at sumasaludo po ako sa inyo. Ako po ang kapatid nyo, Rafi Tulfo, kayo ang idol ko.